We are Group 13 and ang ire-report po namin ay elements and level of communication processes. About effective communication is essential for transmitting ideas, informations, and emotions. And meron po itong mga elements: sender, noise, receiver, message, encoding, decoding, and feedback. Sender. Ito po ay kilala bilang pinagmulan o tao na lumilikha at nagpapadala ng mensahe. Receiver. Ito po ang tumatanggap ng mensahe ng sender. Message. Ito po ang impormasyong ipinadadala mula sa sender patungo sa tumatanggap or receiver. For example, isang guro ang nagsusulat ng isang lesson plan upang maiparating ang impormasyon sa mga mag-aaral. Ang mensahe ay may kasamang verbal na mga tagubilin, visual na mga diagram, at di-verbal na mga senyales. Encoding, the process of converting the message into symbol, word, or action. I will give example of this encoding. Like, ginagawa ng guro ang salita, pagsusulat sa pisara, at pagguhit ng mga halimbawa upang ipaliwanag ang paksa na kanyang tinatalakay sa mga estudyante. At para mas maintindihan ng mga estudyante ang kanyang tinatalakay na mga paksa. Channel, the medium through which the message is sent. For example, harapang pag-uusap ng mga guro at mga estudyante or paggamit ng mga pisara para i-discuss ang kanyang tinatalakay ng mga paksa at paggamit ng PowerPoint presentation o virtual ads. Decoding, the process by which receiver interprets the sender's message. For example, ang proseso kung saan ang mga estudyante ay umiintindi at pagbibigay kahulugan sa mga paliwanag ng guro habang siya ay nag-discuss sa kanyang paksang tinatalakay. Feedback. Ito ang tugon o reaksyon ng tumatanggap sa mensahe ng nagpapadala. Sa pamamagitan ng feedback, nalalaman ng sender kung nauunawaan ng receiver ang mensahe at kung paano ito tinanggap. Mahalaga ito upang mapabuti ang komunikasyon at maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Noise. Ito ang mga hadlang o sagabal sa proseso ng komunikasyon na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Ang ingay ay maaaring pisikal, hadlang sa wika, at hindi pagkakaintindihan. Context. Ito ang kabuuang kalagayan o sitwasyon kung saan nagaganap ang komunikasyon. Ang konteksto ay maaaring kultural, social, o pisikal na kalagayan na maaaring makaapekto sa pag-unawa ng mensahe. Ang pagkakaintindi sa konteksto ay mahalaga upang maging epektibo ang komunikasyon. Intrapersonal communication. Ito naman ay ang pakikipag-ugnayan sa sarili. Halimbawa, kapag iniisip mo ang mga nangyari sa araw mo o kapag nagsasalamin ka sa sarili mong mga desisyon at damdamin. Interpersonal communication. Ito ay ang pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Halimbawa, kapag nag-uusap kayo ng iyong kaibigan tungkol sa inyong mga karanasan o kapag nagtatanong ka sa guru mo tungkol sa leksyon. Group communication. Ito ay nagaganap sa pagitan ng tatlo o higit pang tao upang magbahagi ng idea o magplano. Halimbawa nito ay mga pagpupulong. Organizational communication. Ito ay nagaganap sa loob ng isang organisasyon o kumpanya kung saan ang layunin ay makipag-ugnayan sa iba't ibang antas at unit upang magtulungan at mag-coordinate ng mga gawain. Halimbawa nito ay mga memo at pulong ng iba't ibang departamento. Mass communication. Ito ang tumutukoy sa proseso ng paglikha, pagpapadala, at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng iba't ibang media channel
patungo sa isang malaking audience. Halimbawa, mga broadcast sa telebisyon, radyo, social media, or online news website.